Dahil wala nga si Magnus Carlsen sa katatapos lang na St. Louis Rapid and Blitz, maraming naghanap sa kanya doon Pero dito naman pala sa Title Tuesday, rumatsyada. At nandito na naman sila Nakamura at iba pang mga mamaw sa buong mundo at nakaharap niya si Super Grandmaster at number 1 Indian rated player, Erigaisi Arjun. Noong nakaraan po sa Hong Kong, sa World Teams Rapid, maikwento ko lang, tinalo ni Erigaisi si Magnus at na-analyze po natin yon dito. Napasadahan natin. Tapos sa Blitz naman, World Team pa rin, tinalo pa rin ni Erigaisi si Magnus. Aba, siya na ba ang susuki? Dito, online naman ito. Title Tuesday. Pagka tinalo nito si Magnus, siya na nga talaga ang sumusuki. Kaya iyan ang ating papasadahan ngayon, mga kamatsas. Pero bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na hatid sa atin ng Internet Chess Club. Nitong nakaraan lang na-upload po natin, It's Black to Play. Congratulations sa mga nakakita po. Pa-promote na po yung Black Pawn, pero ang tamang tira ay Queen F5 check muna. Bababa, saka magpo-promote ng Check. Queen. Pag kinain ng Torre Persado, kain ng Queen, matchas ang White King. Ayan, napakagaganda po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club application, Mag-download na po kayo, libre lang sa App Store at sa Play Store. Napakaraming missions na tatapusin. Ayan po, yung mga bars na yan, Pwedeng tapusin yan at kapag tinatapos nyo yan, may challenge talaga yan, mahihirap ang mga puzzles. Grabe naman ang ia-asenso nyo sa analysis, calculation, imagination, mag-i-improve lahat yan. Kaya magkaroon na po kayo nitong application na to. The best na pang puzzle-puzzle, pang training po talaga. Alright! White dito si Magnus, black si Erigaisi ang ginawa. Nag D4, Knight F6 si Erigaisi at pinasok po ang Catalan. Catalan opening. Kinain, Catalan open variation, Bishop G2, Bishop D7. Teka muna, medyo kakaiba ito Kakaiba tong Bishop D7 Bakit dyan? Idea ito? Usually kasi mga kamatyas, A6 muna yan Tapos magbi-B5. O kaya, nagda-Knight C6. Yan ang mga natural dyan. Pero Bishop D7, kakaiba. Knight BD2, okay, gusto ka agad bawiin ni Magnus. At, ay talaga, oo. Ngayon ko lang nakita to bago to gumastos ng 2 tira para depensahan ang pawn C4. Ano itong preparasyon na to? Kinaslingan lang ni Magnus at nag-Knight C6. Tingin ko ngayon nyo lang din nakita to, Kakaiba. Usually nandito yan Diyan lang yan pero nandito sa labas. At nag-B3. Inoferan pa ni Magnus ng isang pawn. Kumbaga, okay, ayaw na niyang bawiin pa yung isang pawn. Nag-offer pa siya ng isa. Kinain at Knight takes B3. Sa ganito pong pamamaraan, mga kamatsas, pagpapalamang ng isang pawn pero ang kapalit naman ay atake, activities. Pero kailangan i-prove ni Magnus yun. Kasi 1 pawn down siya Nag-Bishop E7, Bishop B2, castling, A4, Bishop A6, at Rook C1. Okay. So, okay, natural na forma, pero inaabangan ko pa rin. Ano yung kapalit ng isang pawn? Paanong forma yon? Nag-Rook C8. Ayan, agap lang si Erigaisi na mamaya pag alis ng Knight ay protektado na yung C7. Mukhang nakakaramdam siya ng pag-atake dyan Knight C5. Okay, may atake. Kinain na talaga and kinain ng Torre. At nag-Queen to D6. Rook E1. Okay, umiwas lang po sa pagkakapin at ang idea ay mag-E4, E5 si Magnus. Nag-Rook D8, nag-Queen B3. Ayan. Okay. O kasi po mga kamatyas, kung titira kasi ng E4, may kain dito. Okay, kain, may kain dito, takes, at pwede na naman yatang pingasin tong isang pawn. 2 pawns up na. Okay? Kaya matindi talaga tong si Erigaisi, Talagang parang iniinda lagi ni Magnus ang estilo nito Nag-Queen B3. Okay, para makailag sa Queen takes Rook. At nag-B6, pinaalis na ang Torre. Nag-Rook C2, umatras. Knight A5. Okay, inatake na ang Queen. Queen A2 at nag-Queen D5. Dahil lamang nga po ng isang pawn, malakas ang loob dito ni Erigaisi. Sige, palit-palit na tayo. Umayaw si Magnus. At nag-Bishop B7, ayun, kinonsentrate muna na anytime na alisin man ito, okay lang. Kasi yung Bishop naman ay depensado po ng Knight. Kaya kung matuhog man yan, aalis lang ang Queen. Nag-H3 muna para walang Knight G4 mamaya. At nag-H6 lang din muna, abang-abangan, pakiramdaman, nag-Bishop to C3.
Ano plano? Okay. Plano ni Magnus tagpasin ito mamaya 'no, tapos, mawalan ng depensa yung bishop at nag-queen F5. Agad namang umiwas kaagad si Erigaisi at may plano pang threat sa tore at dito queen C1. Okay, dinipensahan. Kinain na yung knight. Oo, kasi baka mamaya gumanon pa, 'no? Kinain, ay oo. Knight B3, double attack. Nag-G4 kung counter attack dito. Ay, oo nga pala. Tingnan niyo po mga kamadyas, no? Bakit nag-G4 si Erigaisi? Paliwanag ko lang sandali, no? Kasi kapag nag-Queen B2 lang, tipong tatabihan lang, may ganito, oh. May bishop, may knight takes. Bishop takes, tapos rook takes. Talagang grabe talaga, oh. Ang daming baon ni Erigaisi, ah. 'Di ba? O lalabas, naku po, 2 pawns up na. Ayun, maganda naiintindihan natin 'no, mga kamatyas kung bakit ganito ginawa, bakit kumounter G4, inatake ang reyna. At nag-queen G6 lang umatras at nag-queen B2, oh, pwede pa rin, Pwede pa rin, boom, knight takes D4, sinakripisan pa rin. Ayun, kain, 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 ay hindi pala kinain, rook C1 muna. Kasi kung kakainin, ayun po, naipakita ko na yung idea. Kaya ang ginawa ni Magnus, pinatungan lang ng tore, concentrate lang muna doon sa pawn C7 at nag-rook D7 muna, umatras muna. Nag-A5, ayun, panira sa pawn structure. Kasi pag kinain, double pawn, papangit nga naman ang pawn structure. Pero H5 lang dito, okay, atake, pambasag sa G4, may pressure sa white king, at kinain na kain, nag-rook C4, depensa muna sa pawn G4, dahil dire-diretso po yan, kakainin talaga yan, no? Pag dinidepensahan yan, kinain na kain, at nag-rook D8, ayun, nag-battery. Bakit? Kung kakainin yon, may check dito tapos kakain sa pawn G4 kasi malilihis na yung tore sa pagkakadepensa. At nag-king G2 umangat lang, nag-queen G5. Ano plano ng queen G5? Maaring mag-knight H5, ganun. Okay, nag-queen B4. Okay, para masecure talaga na madepensahan yung pawn G4 at nag-knight D5. Ayun na nga po. Inatake na yung queen, kinain na yung knight, kinain at nag-F3, nag-queen E5. Okay? Atake sa pawn C2, nag-rook E4, sinanggalang, at nag-queen D6, hamon queen to queen, nag-queen B1 lang si Magnus. Pero kung computer po ang patitirahin, willing nang kainin yun eh. Kasi parang lalabas, ay, 2 pawns daw na nga rin pala, no? Bad trip. Eh, pagkain-kain, wala, 2 pawns down. Kala ko 1 pawn down lang eh, lugi. Nag-queen to B1 at dito nag-F5. Ayun po, no, may atake sa tore at ayun, ayun, pagtira ng rook C4 ay talagang kitang-kita po ang paglaki ng lamang dito ni Erigaisi. Okay, dapat daw ang tira dito is kainin lang mga kamatyas eh. O, kaso naiilang yata mabubuksan yung G-file, naiilang si Magnus kaya di niya ginawa. Nag-rook C4 siya. At dito sinimplihan lang ng good move queen E5. Ayun, inatake uli ang pawn sa E2 at nag-rook E1. At dito mga kamatya, sige po, hindi ko napapakawalan ito. Nagpakawala uli ng brilliant shot si Erigaisi. Papunta kay Magnus, ano kaya yung brilliant shot na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. Grabe ito. Grabe talaga. Pagdating talaga kay Magnus, lumalabas sa mga brilliant shots nito ni Erigaisi. Parang kontrapelo ni Magnus ito. Rook D1, oh, sacrifice, oh. Nag-queen to B4. Kasi po, kung kakainin ng sacrifice na yan, may queen takes E2, tangay pa rin naman ang tore, bawi pa rin naman. Plus yung king exposed na. Hanip talaga. Nagkaroon ng katapat si Magnus, ano, kontrapelo. Oh, ayun, dinipensahan ng tore at dito nag-rook 8 D2. Another strong move. Panakip sa depensa sa tore na pag kinain yan, may kain dito sa E2. Ang bibigat ng tira po. Kitang-kita, no? Ang bibigat ng tira ni Erigaisi. At nag-king F2. Okay, pag kumain dito, dito naman kakain sa tore. Nakabila, no? Nag-queen H2 check. Naku po, lakbay ara lang inabot. King E3.
Queen E5 check, pinabalik, kinain na, pero dito kumain. Okay? At nag-Queen H2 check. Hanip talaga, hanip po. Sacrifice yung tore, oh. At dito nag-King E3. Hindi po pwedeng galawin. Hindi pwedeng kainin ito. Dahil pag kinain yan, mayroong Queen G1 matchas. Hanip talaga. Angat, obligado. Galing ah. Nag-Queen G1 check. Ay, naku po talaga. Hindi pwedeng pumunta sa D-file. Obligado, King F4 na naman. Kasi po, pag pumunta sa D-file, may Rook D1, tapos ang laban, Queenless. Tapos na laban. Kaya hindi pwedeng pumunta, tumungtong sa D-file. King F4, takbo hanggat may lupa. Nag-Rook D1. Yun nga lang po, still, the momentum ay na kay Erigaisi na. Nag-Queen C3. Kailangan agapan. Ingat na ingat dapat. May Queen H2 check. King E3 at nag-Queen H6 check. Naku po, sukat na sukat. Kasi po dito kung tatakbo, no, maisingit ko lang. Pag tumakbo kasi sa G5, may matchas ka agad eh. Puwersado lahat, puwersado lahat. Baba King E3, tapos chumek naman doon. At dito nag-King F2. Ayan. At ang huling bitaw na nagpasuko sa world number 1, Magnus Carlsen F4. Grabe. Ubos. Suko. Taas ang bandila. Bakit po sumuko? Ang threat ay Queen H2 matchas. Ano pa ang ipangdedepensa? Kainin na lang. Talo na rin. Wala oh. Walang ka-check-check si Erigaisi. Bakit sumuko? Halimbawa, pag pumunta dito, useless po yan. Check. Matchas pa rin. Talaga grabe. Nakita nyo po yung kung naaalala nyo yung inanalyze natin, in-upload natin na laro nila nung Rapid World Team. Andun ako noon, nanonood ako. Grabe ginawa sa kanya ni Erigaisi. Pinagsasakripisan si Magnus. Sa palagay ko sa pakiramdam ko kung may lalaban kay Magnus ng match, gusto ko si Erigaisi. Parang nasusunod-sunod ni Erigaisi ngayon si Magnus. Dinalawang sunod niya doon sa tinalo sa Rapid, tinalo sa Blitz. Tapos eto na naman, pag nakakatapat ni Magnus, natatalo siya. Pero tingnan nyo po mga kamatyas ang standing. Tingnan nyo. Si Magnus pa rin naman ang nag-champion. Siya pa rin naman. Magnus pa rin naman still the number 1. Kasi isa lang ang talo niya kay Erigaisi. At si Erigaisi naman, sino talo niya? Talo siya kay Hans Mukniman. Si Hikaru Nakamura ay hindi. 9 points na lang pala, no? So tied sila 9.5, pero dito po kasi sa Title Tuesday, hindi ang labanan ay parang ang tiebreak hindi win over the other eh. Ang labanan dito, tiebreak nila, yung mga score ng mga nakalaban, cumulative points ng mga nakalaban. Ia-add lahat 'yon. Sino may pinakamaraming points, yun ang may pinakamalakas na nakalaban na level, average opponents ng score. Dito kasi, dalawa na lang sila kung tutuusin. Ang champion dapat dito si Erigaisi kung win over the other 'di ba? Bakit si Magnus pa rin ang champion? Ibig sabihin, yung mga nakalaban ni Magnus, inad lahat ng score noon, lahat ng nakalaban ni Erigaisi, okay? Sa mission ng kanilang mga scores sa mga nakalaban, lamang si Magnus. Kaya pagdating sa tiebreak, siya pa rin na nag-champion, second si Erigaisi at third si Hikaru Nakamura. Wala po dito sila Wesley So, no, kasi kasalukuyan naglalaro yan hindi pa tapos ang laban doon sa St. Louis sa mga panahon na yan. Itong nakaraang Tuesday lang ito this week Okay, so yan po no, si Magnus ang naghari pa rin. At Nakamura top 3, hindi nawawala sa top 3. Talagang malakas si Nakamura din. Hans Mukniban pang number 8. Okay, so abang pa rin tayo ng mga malakasang tournaments pa mga kamatyas. Kung kayo po may mga request na gustong ipa-analyze ng mga laban, lapag nyo lang sa comment section mga kamatyas. Titingnan po natin kung interesting talaga no, para mapasadahan natin. Maraming salamat po muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Hanggang sa muli po.